Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot Katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, kasamang Radyoman Edgar Dagumo. Of course, sinamahan ng buong staff ng RMN Dipolog, hindi na lang natin papangalanan. Kay ating paggalang sa kanilang lahat. As usual, ang makasama natin sa technical side, ang ating mga kasamang kaibigan, kasamang radyoman, kasamang radyoman James Magdayo at kasamang radyoman Tax Ilumba. Ating paggalang sa kanila at sa inyong mga nakikinig sa radyo, okay, sa AM at FM, okay, ating paggalang sa inyong lahat, mga Katoliko at hindi Katoliko. Of course, huwag nating kakalimutan ang paggalang din natin sa ating spiritual father, ang ating obispo, okay, the Most Reverend Severo Kermari, with sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay. At sa mga okay, nakalimutan ko, okay, aking paggalang sa inyong lahat. Okay. Now, ngayon mga kapatid at mga magulang, ating pag-usapan ang tungkol pa rin sa tamang o wastong pagkilala, no, sa Biblia. Okay? Kung paano ba natin ito basahin at uunawain. Okay? Dahil kapag ang ating nasa isip ay hindi o wala sa tamang pag-unawa kung paano unawain ang Biblia, ito po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tayong mga Kristiyano hindi nagkakaisa. Okay. Itong Bible alone doctrine o sa Latin sola scriptura. Itong sola scriptura doctrine, kung naniwala kayo nito, ito talaga ang dahilan, no, kung bakit hindi natin matanggap ang mga development of doctrine ng simbahang Katoliko. Okay. Alam kasi ng demonyo na ang tunay na iglesia o tunay na simbahan ay lalago ito. Ibig sabihin, hindi stagnant. Ibig sabihin, lalaki at ito at ang kaalaman nito ay lalago. Halimbawa, ang ating paniwala ngayon kung ikumpara sa noong nagsimula pa ang Christianity, wala pang ganitong pagbigay ng description o pagbigay ng terminology sa paniwala nating iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. Di ba kung babasahin natin ang Mateo 28, tudling o versikulo 19, sinabing, no, sa formula ng binyag, kung magbinyag, no, kung magbinyag ang Kristyanismo, ang Diyos. Pero kapag ituloy natin ang pagbasa, may tatlong pangalan ng binanggit. Di ba? Magbinyag kayo sa pangalan, singular, pero kung itutuloy natin, tatlong pangalan ang sinabi. Magbinyag kayo sa pangalan. Bakit iisa? Dahil iisa lang ang Diyos. Pero pag ituloy natin ang pagbabasa, tatlong pangalan ang binanggit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At itong tatlong ito, ibig sabihin, tatlong persona sa iisang Diyos. Ito ay ginawan ito ng simbahan ng isang termino
na Trinity. The Holy Trinity. Now, sa panahon ng mga apostol, hindi pa ginawa nila ito ng terminology na ganito. Wala pong mababasa sa loob ng Biblia na Trinity o the Holy Trinity. Wala. Hindi ginamit ni Apostol Pablo, hindi ginamit ni Apostol Juan, at lahat ng mga apostol sa kanilang panahon, hindi pa sila gumamit sa salitang Trinity sa pagtawag sa paniwalang Kristiyano na iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. So, nag-develop ang Christianity. Naglago ang Christianity. Kaya, kung noon, ang mga apostol, sa panahon ng mga apostol, hindi pa sila gumamit sa terminology o sa salitang Trinity. Kung hindi pa ito nila nagamit, hindi po ibig sabihin na kung ang mga successor o mga kahalili nila, mga taong nakasunod sa kanilang authority, hindi po dapat isipin natin kung ang mga obispo ngayon na nakasunod sa authority ng mga apostol, hindi po dapat unawain natin itong lumihis na o hindi na tunay ang simbahang ito dahil may mga terminology ng ginagamit na noon hindi pa sila gumagamit. Di ba? Bakit ganun? Dahil ang tunay na simbahan o tunay na iglesia, lalago ito. Basahin ninyo ang sinabi ni Daniel o sinabi sa Book of Daniel sa Kapitulo 12, kung hindi ako nagkakamali, Kapitulo 12, versikulo 4. May mabasa sa talatang ito na ang kaalaman o ang knowledge, sa English pa, sa King James Version, shall increase. Ibig sabihin, lalago ang kaalaman. At kapag lalago ang kaalaman, ang mga responses din natin lalago. So, alam ito ng demonyo na ang nature sa tunay na simbahan o tunay na kaharian ng Diyos dito sa lupa, lalago ito. Alam ito ng demonyo. Kaya, ano ang estratehiya ng demonyo na hindi tayo sumasang-ayon sa simbahan na ito na lalago? Ang gagawin ng demonyo para hindi tayo magkakaisa o hindi natin maisipan na dapat magkaisa tayo sa sa simbahang ito. So, may gawin siyang twisting sa ating pag-iisip. Ibig sabihin, yung tama na sana ang ating iniisip, pero baliktarin niya. Ibig sabihin, yung tama, gagawin niyang mali sa ating isipan. Dahil kapag mali na ang nasa isip natin sa isang paniwala na ito ang tama, pero dahil binaliktad na ito ng demonyo sa ating isipan, so ang mali, ito na ang maging tama natin. Ang ibig kong sabihin, itong paglago sa ating paniwala, na ang paniwala na ang Diyos iisa, pero tatlo ang persona, gagawin itong mali ng iba kapag gagawa natin ito ng isang termino na halimbawa itong terminong Trinity. Dahil maisip natin na kapag pangalanan natin ito ng isang salita na hindi ginagamit ng mga apostol, ibig sabihin dagdag na ito na ipinagbawal. Halimbawa, sa talatang Revelation chapter 22 verse 18 to 19 na
bawal ang dagdag bawas. Ibig sabihin, kung dagdagan natin ang mga salita sa mga salita ng Diyos, ibig sabihin, lumihis na tayo. So ang simbahang Katoliko, batay sa kanila, hindi na tunay dahil meron ng dinagdag. Meron ng dinagdag. Halimbawa, sa mga salitang hindi pa ginamit ng mga apostol sa kanilang panahon. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Last program, ating napag-usapan na context to context ang pag-intindi sa mga nasulat sa Biblia. Dahil pag sinabing dagdag, hindi po lahat na dagdag ang bawal. Dahil kapag lahat na dagdag ang tinukoy ni Apostol Juan na bawal, walang mga Kristiyanong grupo o samahan ngayon ang tama. Wala pong tama dahil kung ating tutuusin, lahat ng mga relihiyon ngayon, lahat ng mga fellowship o mga samahan ngayon sa relihiyon, may dinagdag na Di ba? Halimbawa, yung sinabi ko sa inyo, yung pagsama sa New at Old Testament na gawin itong isang libro, itong pag-bookbind sa New at Old Testament, wala pong utos na mababasa sa Biblia na inuutos ito ng Diyos. Di ba? Tanungin ko kayong mga hindi Katoliko. O kahit na kayong mga Katoliko, Katoliko at hindi Katoliko, pastor o ministro, o sino man kayo, tatanungin ko kayo. Sa Biblia, kung babasahin natin ng Biblia, may utos ba ang Diyos? Inutusan ba ng Diyos ang mga apostol na itong Old at New Testament compilations, gawin itong iisang libro? O isama ang Old at New Testament? May ganun ba? At saka, lahat bang mga apostol, isinugo ng Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo na magsulat sila? May utos ba ang ating Panginoong Jesucristo na inutusan silang magsulat? Sa napag-alaman ko sa New Testament, itong Book of Revelation lang, itong aklat ng Apokalipsis, ang may utos ang Diyos na isulat ito. At sino ang isinugo niya na isulat itong The Book of Revelation? Si Apostol Juan. Hindi inutusan si Juan na magsulat siya ng Book of John, 1 John. Wala. Ang inutos lang ng Diyos sa Biblia ni Juan sa kanyang pagsulat, ang isulat niya yung Book of Revelation lang na sinabing bawal dagdagan. Di ba? Pero hindi inutos ng Diyos ni Apostol Juan na magsulat siya ng ibang libro na itong nasa gospel natin, itong Book of John. Walang mabasa sa Biblia na si Apostol Juan na magsulat siya na ito ngayon ang Book of John natin. Wala ding utos ang Diyos kay Apostol Juan na magsulat siya na itong tinukoy nating 1 John at 2 John. Wala. Ang inutos lang ng Diyos na mababasa sa Biblia na magsulat si Apostol Juan, ito lang Book of Revelation. Di ba? So kung ating unawain, kahit na si Apostol Juan, may dinagdag siya. Pero yung dinagdag niya, hindi niya ilinagay sa Book of Revelation dahil bawal. Yun ang ibig nating sabihin. Sa mga ibang bagay, pwede tayo magdagdag. Huwag lang ang bawal padagdagan. Yun. Halimbawa, itong mga nasa isip ng mga hindi Katoliko, itong rosary natin, itong maraming pista natin, ito kasi ang sinabi nilang mga dagdag ng Katoliko ang tinukoy daw ng Diyos na bawal. Hindi naman ang mga ito, hindi naman ito dinagdag natin sa Book of Revelation dahil alam nating bawal idagdag ang mga ito sa Book of Revelation.
Dahil malinaw kasi no? Sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 na bawal dagdagan ang mga nasulat sa Book of Revelation. Kung ano lang ang nasulat sa Book of Revelation, hindi na ito dagdagan. Kaya nga itong rosary natin at ang marami nating mga pista na palaging madagdagan, hindi natin ito dinagdag sa bawal dagdagan, itong Book of Revelation. So, yung debosyon natin, yung mga pista natin, iba din yon. Kung may dinagdag tayo sa ibang mga gawain dahil hindi nagsabi ang Diyos na bawal ito. Ibig sabihin, hindi lahat bawal dagdagan. Okay, nagkakaintindihan tayo, nagkakaunawaan na tayo nito. Ito ang aral Katoliko. Na pag sinabing dagdag, huwag isipin na lahat na dagdag bawal. Dahil sasalungat din ito sa prinsipyo ng siyensya at mismo ang Biblia na ang kaalaman lalago. Di ba? So anong relihiyon? Anong samahan ngayon na ang mga doktrina niya lumago? Roman Catholic Church. Dahil yung ibang mga relihiyon bawal sa kanila kasi ang paglago sa mga doktrina. Di ba mga kapatid at mga magulang? Halimbawa, sa panahon ng mga apostol, wala tayong mababasa sa New Testament na sinabi ng mga apostol na si Mama Mary Immaculate. Wala tayong mababasa sa Biblia, litra por litra, na si Mary, Mother of God. Wala. Wala po tayong mababasa sa Biblia, litra por litra, na si Mama Mary ina-assume ng Diyos sa langit. Yung Assumption of Mary, wala. Pero may mga bersikulo na nagpapahiwatig na si Mary ina-assume talaga ng Diyos sa langit. Dahil nakikita kasi siya no? May mga bersikulo kasing nagpapahiwatig na si Mary nandun na sa langit. Halimbawa, itong the Book of Revelation, chapter 12. Sino ang woman? Sino ang babae na tinukoy dyan na nandun na sa langit? At tinawag pang ark o kaban. Nasa litania, sino ang tinukoy natin itong New Ark of the Covenant? Si Mama Mary, di ba? Dahil yung Old Ark of the Covenant, yung linagyan ng papa ng bato na nasulat doon ang mga salita ng Diyos, ito ay nandun sa loob ng kaban ng tipan, yung Old Ark of the Covenant. At ang fulfillment nito, katuparan nito sa New Testament, si Jesus Christ, ang personal Word of God. At sino? Saan inilagay itong personal Word of God? Saan pumasok ito? Sa sinapupunan ng mahal na ina, Birhen Maria. Kaya nga, tinawag sa paniwalang Katoliko na si Mary ang New Ark of the Covenant. Dahil ang personal Word of God na si Jesus Christ, nandun kasi pumasok sa sinapupunan ni Mama Mary. Kaya si Mama Mary, tinatawag nating New Ark of the Covenant. Diba? Sa litany, tinawag nating New Ark of the Covenant si Mama Mary. At may bersikulo tayong pinagbasihan nito. Itong sa Book of Revelation, chapter 12. Sa hindi pa, ang Revelation chapter 12 verse 1, yung unang mga salita before Revelation chapter 12 verse 1, sa Revelation chapter 20, baka nagkakamali ako. Revelation 11. Revelation 11, ang last verse ng Revelation chapter 11, may sinabi diyang ark, may nakita daw ark o kaban. Ito na ang New Ark of the Covenant. Tapos sa sunod na mga salita, ito na ang chapter 12 verse 1, binanggit na ang woman. Alam nyo kasi, itong Book of Revelation, symbolical words ito, mga kapatid at mga magulang. At sa ating mga Catholic exegetes, ang ark daw na tinukoy yung woman. Ibig sabihin si Mary dahil siya ang New Ark of the Covenant kasi. Dahil ang woman na tinukoy, ito ang ina ng hari na si Jesus Christ. Sino ba ang hari sa New Covenant? Si Jesus Christ, di ba, mga kapatid at mga magulang? Sino ang woman? Sino ang ina ng Panginoong Jesucristo? Si Mary. Kaya si Mary ang tinukoy na woman na tinawag na ark sa Revelation chapter 11 last verse.
Ano ba ang hindi kasi ako nag-open ng Biblia dito kaya hindi ako sigurado. Pero sigurado ako na chapter 11 ito ng Book of Revelation. At ang last verse, no? Huling verse ng chapter 11 sa Book of Revelation, sinabi diyan, sinalita diyan na may isang nakitang ark doon sa langit. At hindi ito literal na ark o kaban. Dahil sa verse 1 ng chapter 12, sa next verse, dahil actually noon, sa pagsulat ng Book of Revelation, hindi po ito linagyan ni Juan ng mga chapter at verses. Ibig sabihin, isa lang ito. Walang ganong chapter 1, chapter 2, chapter 3. Walang ganon. Isang sulat lang ito kasi. Pero, hinahati-hati natin ito, sa pangunguna ng mga obispo, linagyan ito ng chapter at verses. Ito, ibang halimbawa din ito na kahit ang paglagay ng mga chapter at verses, dagdag na ito. Ang tanong, bawal ba ito? Dahil kapag bawal ang pagdagdag ng mga obispo, na linagyan nila ng chapter at verses ang Biblia, ibig sabihin, nagkakamali tayong lahat ng mga Kristiyano kahit na kayong mga hindi Katoliko dahil ginamit niyo ang Biblia ang Katoliko na may chapter at verses na dinagdagan ng mga obispo ng mga chapter at verses. Mga kapatid at mga magulang. Halimbawa din ito. Kung bawal na ang dagdag na ito, kayo ding mga Protestante, nakalabag din kayo dahil bakit ginamit niyo ang Biblia ang Katoliko na may chapter at verses na itong chapter at verses, dagdag lang ito ng mga obispo ng Roman Catholic Church. So kaya nga, understanding the scripture in context. Hindi po lahat ng bagay bawal dagdagan. Dahil kung lahat ng bagay bawal dagdagan, kayo ding mga hindi Katoliko nakalabag din. Dahil may dinagdag ang Katoliko na kayo gumamit din. Wala na po tayong oras mga kapatid at magulang. Hindi pa ako tapos. May dapat pa akong sabihin sa paksang ito ang hindi ko nasabi ngayon. Sa susunod na linggo, ating ipagpatuloy ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.